Okay, so may isang kwento tayo tungkol sa isang lalaking tumatakas, ang pangalan niya si Jacob. At ang hindi niya alam yung gabing yun, isang gabing akala niya ay ordinaryo lang, yun pala ang babago sa lahat. So isipin nyo to, ano kaya ang mangyayari kung yung isang paglalakbay na nagsimula sa puro takot, sa puro pag-aalinlangan, ay bigla na lang palang magiging daan papunta sa isang, divine destination? Dito na magsisimula ang lahat. Tara, silipin natin ang kwento niya. Okay, so let's set the scene. Ang bida natin dito si Jacob. At ang sitwasyon, tumataka siya. Nilisan niya yung bahay niya sa Beersheba at ang destinasyon niya, Haran. Pero matindi rito, mag-isa lang siya. Imagine that, a journey into the unknown. Walang kasama, walang kasideraduhan. So paglubog ng araw, di ba napagod na siya. Huminto na lang siya kung saan man siya inaabutan. At para lang mag-gets nyo kung gaano kahirap ang kalagayan niya, ang naging una niya, isang bato. Yun lang, ganyan siya kadesperado. Ganyan yung pakiramdam nung pagiging mag-isa. Pero dito na nagiging interesting. Mula sa napakahirap niyang kalagayan sa lupa, yung ordinaryong pagtulog niya, hindi pala to magiging ordinaryo. Kasi ang mararanasan niya ay higit pa sa isang simpleng panaginip. So sa panaginip niya, anong nakita niya? Isang hagdanan. Pero wait, hindi to yung hagdanan na iniisip nyo. It's more like a stairway, a bridge na nakatayo sa lupa pero yung dulo abot hanggang langit. Kumbaga, isang literal na koneksyon between heaven and earth. Okay, so i-breakdown natin yung nakita niya. Una, yung hagdanan na nagkukonekta sa dalawang mundo. Pangalawa, may mga anghel ng Diyos. At take note, hindi lang sila nakatayo diyan. They're ascending and descending, umaakyat at bumababa. Parang sinasabi na may constant communication, may traffic, igaha, sa pagitan ng langit at lupa. At pangatlo, sa pinakatuktok ng lahat ng to, nakatayo ang Panginoon mismo. So gets yun na? Hindi lang to a spectacular light show para kay Jacob. This vision is actually a message. Isang direktang pakikipag-usap ng Diyos sa kanya. At ang unang-unang sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ng iyong amang si Abraham at ang Diyos ni Isaac." Napaka-powerful nun, di ba? Kasi in-establish niya agad kung sino siya. Hindi lang to isang random na pangako, kinonenta niya to sa lola niya, sa tatay niya. It's a continuation of a legacy promise. So ano ba itong pangakong to? Well, may 4 na major parts. Number 1, yung lupang hinihigaan mo Jacob para yan sa'yo at sa mga descendants mo. Number 2, yung descendants mo magiging sindami sila ng alabok sa lupa. Hindi mo mabibilang. Number 3, sa pamamagitan mo at ng lahi mo, lahat ng tao sa mundo ay pagpapalain. And number 4, which is probably the most important thing for a guy on the run, personal protection. Hindi ka pababayaan. Pero para sa akin, ito yung pinaka-powerful na part. Sinabi ng Diyos, "Ako ay kasama mo. Hindi kita iiwan hanggat hindi ko nagagawa ang ipinangako ko sa iyo." Wow! Hindi yan tungkol sa malayong hinaharap, di ba? That's a promise for His right now. Isang assurance para sa isang taong takot at nag-iisa. I got you. Okay, so natapos ang panaginip, panahon ng magising. Paano ka ba naman nire-react sa ganong experience, di ba? Mula sa panaginip, balik tayo sa reality ni Jacob and let's see how this life-changing dream immediately affected him. So, dumilat si Jacob. At after ng lahat ng yon, paggising niya, parang ibang-iba na ang lahat. Hindi na to yung parehong lugar na tinulugan niya kanina. At ang unang-unang pumasok sa isip niya, teka, nandito pala ang Panginoon sa lugar na to at hindi ko man lang alam. Yun yung feeling, di ba? Yung shock, yung realization na yung akala mong just some random place ay sagrado pala. At yung shock, naging awe, naging reverence. Sabi niya, grabe, nakakamangha ang lugar na ito. Ito ay walang iba kundi ang bahay ng Diyos. Ito ang gate ng langit. Nakuha niya na. This wasn't just dirt and rocks. It was a connection point, a portal. Siyempre, after ng ganong experience, you can't just walk away, di ba? Hindi pwedeng, okay, cool dream, tapos move on. Kailangan may gawin si Jacob. Yung nararamdaman niyang kailangan niyang isalin sa isang action. Kailangan niyang i-mark yung spot at yung moment na to. So anong ginawa niya? Eto, ang simple pero ang ganda. Yung batong ginamit niyang unan, yung simbolo ng hirap niya, kinuha niya.
Itinayo niya to bilang isang pillar, isang haligi. Tapos, binuhusan niya ng langis. It's an act of consecration, ng pagtatalaga. Yung ordinaryong bato, naging sagradong monumento na. And there's more. Nirename niya yung lugar. Dati, ang pangalan nito ay Luz. Pero dahil sa nangyari, tinawag niya itong Bethel. At ang ibig sabihin ng Bethel? House of God o Bahay ng Diyos. Para itong permanenting marker, hindi lang sa mapa, kundi sa kasaysayan at sa puso niya. Tapos gumawa si Jacob ng panata, isang vow. At dito natin makikita yung very human side niya, yung pagiging praktikal niya. Kasi yung vow niya, conditional. Sabi niya, kung sasamahan ako ng Diyos, kung protektahan niya ako at bibigyan ng pagkain at damit, at kung makakabalik ako ng ligtas, saka ko gagawin to. Ang Panginoon ang magiging Diyos ko, itong bato ay magiging bahay ng Diyos at magbibigay ako ng ikapo. It's a very if-then kind of deal na nagpapakita na kahit sa isang divine encounter, a human response can still be very, well, human. So ayun, yung paglalakbay ni Jacob na nagsimula sa takot, na-transform dahil sa isang pangako. Yung batong una na simbolo ng hirap niya, naging pundasyon ng isang sagradong lugar. It's an amazing transformation. Kaya, iiwan ko kayo sa tanong na ito. Sa mga sarili nating paglalakbay sa buhay, sa ating mga sariling pagtakas at paghahanap, ano kaya ang mga pangakong gumagabay sa atin?